niya kapag malaki nila. Kaya naman dito madam, pag naiinip kang bumaba, hihiga ka lang no. Para dire-diretso Tulong ka na. diretso na sa baba agad. Lalo na dun sa gawin doon. Ayun. Mabilis daw. Sobrang pagod ko kasi sa baba. Maganon-ganon na ako. Baka kami Hirap din ano pag wala kang power. Ito kalamansi naman po. Kalamansi ba? Opo, kalamansi naman po yun. Pero puputulin pa rin. Kaganda yan madam. Ito matore. Pagagandahin natin. Ano to ka lang. Opo. Cut na rin ito. Opo. Para po magsanga sa ilalim. Oo nga. Ito madam, patanggal na to. Ha? Ito pa. Ayan. Hindi ano yan. Alam naman ni Kuya na yan. Pero i-bend mo na para alam. Oo. I-bend na yan at sa dami na yan. Makunat kasi ito eh. Natin kayang baliin Kailangan eh. taga talaga yun. Kailangan po dito ma'am, may lagari. Oo nga. Lagarin sa May pinaka. gulok naman siya dala lagi. Opo. Hindi ma... Tinan niyo mga kabady to. Rootstock niya ito. Ito yung kalamansi. Kaya Ito yung kalamansi. Ayan. magkamukha pala sila. No? Tapos tinan niyo to. Hanggang dito na siya. Halos hanggang dibdib ko na yung taas. Pero yung kalamansi niya hanggang tuhod pa lang. Kaya na, maambon eh. Pero may lang to Iyuko natin para makita ni Kuya. para makapag-check yung sinabi mabuti. Dalawang puno pa lang hinawak natin. Magagama, ano na yung mga lalap naman. May bagong Pero wala sila sa size sa edad nila mga kabady. Gawa ng, yun nga, hindi sila na, madalang sila mag-apply ng fertilizer. Ito pa oh. Kalamanda rin din to. Madalang silang magpataba at mabibitin din sa tubig. Yan. Bagong talbos kasi yan. Opo. ganda ng pagkakabarin. Oo. Ayan, mga bagong putot kasi to. Mga bagong talbos. Kaya light green siya. So yan mga buddy, pina-proning natin yung iba na mga tumataas. So ito motore, kagaya nito, papakat natin para magsalampak. Swerte tayo mga kabady, malamig. Ito, kalamanda rin din. Kalamanda rin din to. Dapat kasi matanggal tong mga to mga kabady, gawa ng malakas tong kumain ng kataba o yung ina-apply natin, halos siya lang ang kumakain. Yun nga, madalang silang yan, hiniga ko lang mga kabady para makita ni Kuya. Eto pa oh, laki nito. Ay, bulugan lahat. Yan, buo ito mga kabady, walang kalamansi. Ito ba kalamansi ba to? Ito yata. Ito ang kalamansi niya. One stick. Napakaliit. Kinain na lahat ng rootstock niya. Yan ang hirap mga buddy pagka hindi natin alam i-identify yung rootstock sa kalamansi. Talagang magiging ganito ang kalalabasan. Akala mo alaga ka ng alaga, akala mo kalamansi, hindi. Yung mga tinik niya mga buddy. Nasa 1.5 na haba ng tinik. Itong buo na to. Kalamanda rin ito. Yan, napakaluwang, napakarami. Napakaraming kalamansi. Mga buddy. Ang hirap pagka... Kaya, ito pa. Kalamanda rin din ito. Ay, kalamanda rin din isang buo na to. Ito ang kalamansi niya. Nakikita niyo mga buddy, pag dinangkal ko siguro mga 2.5 dangkal ko yung taas ng kalamansi. Ito lang ang kalamansi. Tapos ito lahat kalamanda rin. Or yung rootstock niya. Ma-identify niyan mga buddy sa amoy.
Tsaka sa itsura mga kabady, makikita nyo naman. Although nagkakahawig sila ng itsura, pero sa sanga niya at saka sa amoy niya mahahalata mo na iba. May pagkakaiba sila. Although magkahawig, pero may pagkakaiba. Ngayon kung nalilito kayo sa pagkakapareha nila, amoyin nyo muna yung dahon. Kung halimbawa may nakita kayo, duda kayo kung kalamansi ba o hindi. Ang amoy kasi ng kalamansi mga kabady ay light lang ang amoy niya, light. Pero pagka yung kalamanda rin o yung rootstock niya matapang, napakatapang ng amoy. So yun po ay dapat matanggal, malagari, lagariin. Yun lang ang nagiging problema nila doon sa taas, nabibitin sa tubig. Pero daw dito, pagdating dito malakas na ang tubig nila. Kaya yan si madam nagpapabaon ng deep well doon. Itong source ng tubig nila mga kabady, yan, galing sa falls. Nasusustentuhan naman, kaya lang doon daw sila nahihirapan sa taas. Tas meron silang boulevard doon, gumagamit sila ng power spray paakyat doon. Yung hose ng power spray, yun ang pinandidilig nila. Wala silang choice kasi yun lang talaga ang mga kabady. Dahil napakatarik, patarik mga kabady, paakyat na gano'n. So dito mga kabady, medyo magaganda na rin yung kalamansi. Tapos sa 4,000 puno nila mga kabady, minsan isang buwan daw or 2 buwan sila kung mag-apply ng fertilizer. Tapos ay 8 bag lang ang ina-apply nila sa 4,000 puno. Tapos nagtatanong din si madam kung paano yung setup, pwedeng maging setup ng pinakakanal nila. So since pababa siyang ganyan mga kabady, ang naisuggest ko kay madam ay dito sa gilid, papatid pag ganon, hindi pa ganyan mga kabady, para may control lang tubig. So yun, nasabi ko naman, napaliwanag ko naman na kay madam tsaka do sa caretaker niya na ganon. Tapos mga kabady, isa pang napansin ko, natabunan nila yung dugtungan. Yung dugtungan ng puno ay natabunan ng lupa. So hindi po advisable yung ganun. Mas maganda kung nakaangat siya kahit mga ganyan sa lupa. Ito kagaya nito, ganito dapat. Ayun yung dugtungan niya mga kabady, dapat litaw, huwag ilulubog. Malapit tayo sa bundok mga kabady. Yung unang pinuntahan natin, Zambales, bundok din mga kabady. Ito ang ganda, pinroning ni sir. Naka-proning, nakakat na. May proning scissor naman sila. Kulang lang to sa halaan to mga kabady, pabulasin. Bubulas to basta turo ko naman sa kanila kung paano yung application, yung interval, kung anong pataba gagamitin. Kumbaga na lang to mga kabady, kumbaga na jeta lang siya. Ayan makikita nyo mga kabady, binurol nila. Nakita nyo, yung lupa nasa may tabing puno, natabunan na po lahat yung kanyang dugtungan. Ang papakalkal natin mga kabady, kailangan to nakalitaw. Ang lalaki ng langgam. Antayin natin yan. Yun. Ganyan. Yun, ayun yung dugtungan niya mga kabady ito. Pero ang ganda ng lupa mga kabady, dapat ito kung masosolve sa tubig to tsaka sa pataba. Ang ganda ganito yung lupang bundok mamula-mula na buhaghag.
dito kanila. Yan, ganyan. Yan. Dapat medyo nakaganon siya mga kabady. Para pag nagtubig, andyan lang yung tubig niya. Yan. Imagine mga kabady, 2 years na. Akala ko nga, nung nag-chat sa akin si madam, akala ko magpapabunga na kami. Tapos yun, nanghingi tayo ng sample video sa kanya. Nakita nga natin status ng kalamansi niya. Malayo na sa edad. 2 years dapat ito nakapagpabunga na. Pero since sa tansya ko ay na-jeta or natipid siya, natipid sa tubig tsaka sa pataba, mahinang bumulas. Ang duda ko nga mga kabady nung una, kala ko tinanim nila na may seedling bug. Meron kasing case na nangyayari yung ganun, kasama yung seedling bug sa pagtatanim. Buti hindi. Ayan ang kanilang boulevard. Yan, pati dyan mga kabady, oh. Presko ng hangin. Ayun, yung sinasabi ko nasa 1,000 pa. Ayan mga kabady, yung kabila na yan. Kasi ayun, oh, dapat ganito kagaganda na mga kabady, oh. Kahit ganito man lang sana. Dapat kahit ganito man lang sana. Ikum na yung ano, ikum na yung dahon. Yan, itong linya na to mga kabady, maganda. May mga fruit bearing trees pa si madam, oh. May bayabas, may mangustin. Natatabunan yung puno. So sinabi ko naman din kay Sir yan kay madam. Tapos napa-identify ko na sa kanila yung mga hulugan. Ito pinagpo-proning na nila. Maganda talaga may lagari para maganda pagkakaputol. Pumapasok yung sukol sa sapatos ko. Dito daw mga kabady sa area na to, madaling patubigan. Kasi malakas ang pressure dito. Ayan, kahit pa sa inyo yung pressure ng tubig nila. Medyo mahina na nga daw to. May singaw daw sa bandang taas. Lamig ah. So nayayari daw diligan to ni Sir. Yan, ang ganyan ang gamit. Tsaka yung power spray mga kabady. 1 buwan bago mayaring tubigan. Diba? Kasi nga daw mag-isa lang siya. Kaya suggest ko kay madam magdagdag ng tao para at least yung sa taas, kung nagtutubig si Sir dito, yung caretaker nila, may nagtutubig na rin doon sa taas. Tingnan nyo mga kabady, oh. Ang ganda, oh. Ganito dapat, oh. Papansin nyo, nagpuputat na siya ng panibago o nagtatalbos na. Ayan, oh. Pag nasosolve sa tubig ganito, tsaka sa kung maaalagaan pa to sa pataba, fertilizer mga kabady, mas mabilis makarecover ito. Ayan. So abangan natin magiging resulta nito mga kabady after i-update ko rin kayo dito. Hihingi tayo ng video kay madam or bibisitahin natin pagtapos nating mag-apply ng pataba at saka pag nasunod nila yung mga sinadjust natin mga kabady. Nagulat si madam sa pataba syempre, tapos nagpa-add pa tayo ng drum tsaka spray, 2 spray pa para at least kung nangyayari na 1 linggo, at least mga 3 days lang mayari na nilang patubigan yung taas. Nagpadagdag tayo ng power spray mga kabady para tatatlo yung magdidilig doon sa taas. Tapos nagpadagdag din tayo ng pataba. So abangan natin magiging resulta mga kabady. Ito may mangustin pa si madam dito.
Ayan o, natin ba dito. Tapos sa baba, may meron siya mga ano, palayan, rice terraces mga kabady. Ayan o, nandun, palayan ni madam yan. May mga mahogany, may mga buko. Presko. Ayan, nagpapadipil si madam dyan. Tingnan natin. Ayan, nagpiprito sila. Ay, mga kabady. That's it. Okay. Yung plato mo. Ay, plato mo. Matis. Ayun yung gripo, sayang yung tubig. Ay, hindi na yun. Hindi na uubog yan. Okay, mga buddy. Pauwi na rin kami. Madam, kamusta pa? Magastos? Ay, wala na akong masabi. Madiwara pa ang ating lover boy. Tignan mo nga naman, mag-usap talaga kami ang tagal kapag sa ganyang gastusin. Hindi ako mananalo kahit may mga, ano na, may mga kausap na iba na, ano ba, ayan, sa Kuya Jumel, ganyan, ina-explain. Pero mas nananaig yung sa kanya. Tignan mo nga, andyan na nga kayong consultant. Kasi ano, pinipilit pa rin niya yung MP. Opo. Diba? Di pa kasi kailangan ng halaman, madam eh. Oo nga eh. Pag kailangan na po, eh yun, ibibigay po natin. Yun nga eh. Tignan mo nga, alas. Hindi nila hingiin din. O, kahit di nyo po hingi, sasabihin ko po sa inyo, ito po yung kailangan natin. Kaya nga eh. Sa ngayon kasi mga buddy, ang kailangan natin sa kalamansi nila madam, pabulasin natin. Eh, nagpapa-apply si sir ng MP. ibang pataba para doon sa kalamansi. Mas maganda kasi yung sinasabi ni sir na yun pagka magpapabunga na. Yan. So ang kailangan natin ngayon eh i-grow sila. Kumbaga eh, gigisingin natin yung tulog na ugat. Ano po ma'am? Ilang buto ba yun? 5 po. So yun yung ating task mga buddy. Ngayon pala dito mga buddy. Tingnan nyo. Pero siksik-liglig ang tubig oh. Dahil Anli Anli ka usap mga kabady yung mister ni madam. Siya yung nakahanap sa'yo. Oo. Si Siya sir nanonood sa'yo. Si sir yung nanonood sa atin na nasa Japan na. Brazil ata pero Hapon siya. Oo. Pero si sir mga kabady ay Hapon. Marunong siya mag-Tagalog kaya naintindihan niya yung mga vlog natin. Tinatanungan niya yung anaconda daw nating lona. Sabi ko hindi advisable dito sa kanila dahil pangpatag lang yun mga kabady. Hindi siya obra doon sa aakyat ng mataas. Sasabog po yun. Sa amin nga halos patag na pero napuputukan pa kami ng lona sa pressure naman. Dahil pag paakyat ang tulak nun mga kabady, syempre yung pressure, sasabog yun. Hindi kaya. Kaya ang pinagtatalunan nila kanina, yung kung paano gagawa ng irrigation yung kanila. Pero nag-suggest naman na tayo, so nasa kanila na yun mga kabady, kung anong mas prepared nila mga kabady na pamamaraan para doon sa irrigation na gagawin. Ngayon, ikaw susundin nila, di ba? Oo. So sa ngayon mga kabady, since kinuha nila tayo yung consultant dito sa kalamansi nila, eh, mas maganda sana kung masusunod yung suggestion natin. Pero nasa sa kanila pa rin yun dahil silang may atin yan. Ngayon pag nasunod yun, eh, hindi man 100% mga kabady pero malaki yung potential na magbabago yung kalamansi talaga nila. Ilang months lang makikita na nilang resulta nun. Baka may anaconda talagang tumingin. So ayan mga kabady, lakad tayo ulit pababa at nandun yung ating pick up. Kabiyahe na naman tayo ng kulang 4 na oras pauwi. Napapalayo tayo. Pero ayos yan mga kabady, na gagala tayo. Tapos ang patubig nila last month. Ngayon, may schedule. Ngayon mga kabady, meron silang schedule na dapat masunod para sa ikagaganda rin ng halaman syempre.
Kain na kami mga kabady. So yun mga kabady yung na-discuss natin sa kanila. May mga ano naman kami, may kontrata kami, tapos may checklist din kami sa status ng kalamansi. Tapos i-update natin yun kung ano na improvement ng 1 buwan, 2 buwan hanggang 6 months. Kung nasunod ba nila. Marami pang iba mga kabady. Sabi ni Madam, kailan daw yung next na visit? Kailan daw yung next na visit natin? Sabi ko kay Madam, kayo po Madam, kung kailan nyo Gusto. kami papupuntahin dyan. Kung may concern kayo ulit at kung may hindi kayo alam at minor lang naman, pwede sa through video call na lang para hindi magastos sa pag-travel. Ngayon kung medyo Mabigat. talagang mabigat yung ano nila, eh, pupunta tayo dito. Ganun. Tsaka gusto ko mga kabady, pag nag-update tayo ulit dito, ay malaki na yung improvement natin doon sa kalamansi nila. Kaya naman yun basta magdagdag ng tao, tapos regular yung patubig at saka yung pagpapataba, dahil kailangan natin siyang palabungin mga kabady, payabungin. Kailangan mapag-grow natin siya. Oo, kasi nakikita mo naman kaya, di ba? Kaya kasi ano naman eh, kulang lang sa ano talaga, Tutok. kulang sa alaga. Oo. Kasi nga eh, kagaya nun, 1 buwan sila nagdidilig. Oh. Delay na yun. Tuyo na uli. Hindi pa siya tapos dito. Kung mabila pa lang siya, tuyo na naman to. Tapos isa lang si Kuya. Tapos isa lang si Kuya. Kaya kailangan magdagdag siya ng tao. Kung anong binigay, anong kailangan ng kalamansi ibibigay. Dapat. Kung anong kailangan, ibigay. Kasi wala, yun ang kailangan niya eh. Ibabalik niya rin sa'yo yun. Talagang magastos. Kasi yan, nagagaya ni Madam. Hindi na nga daw nila alam paano yung ganyan-ganyan, mga resa-resa. Sabi ko, Madam, alam naman niya. Alam naman nila mga kabady na talagang magastos. Kasi nga daw, ganito na daw yung napuhunan nila, yung nailabas na pera. Sabi ko, ganyan po talaga. Hanggat hindi po tayo tumutungtong doon sa stage na pwede nang pabungahin, labas talaga ng labas yan. Kaya sa inyo mga kabady, ang masasuggest ko, mapapayo ko lang, pag nagkalamansi farming or nag-farming kayo mga kabady, ay wag lang yung katawan ng i-ready. I-ready nyo rin yung bangko nyo o yung bulsa, wallet, yan, kung ano man pwedeng paglagay. Oo, kami kasi, di ba ubos tayo di? Ubos kung ubos, talagang malaki ang gastos. Pero wala namang babalik sa'yo kung hindi ka gagastos. So pagka gumastos ka na, lubos-lubusin mo na, alagaan mo na ng mabuti para may return mga kabady. Siguradong may return. Pag pumaldo naman yun mga kabady, sa dami ng puno na yun, talagang milyon. Oo, 4,000 siya actually, di ba? Pero 3,000 lang yung pinaanan nila. Talagang milyon mga kabady yun. Ayun, nadadaan na tayo dun. Ano yan, 100% ako doon, milyon ang ilalabas na pera. Wait lang, may sasakyan. Isa lang yan, di ba? Oo. Isa-isa lang. Milyon. Kaya pangarap po namin magkaano. Calamansi Farm. Na 3,000 po, no? 4,000 din, ah. 4,000. Balak magdagdag na. Oo. Pangarap yun mga kabady, 4,000. Dati pangarap natin magkaroon ng kalamansian. Ngayon natupad na. Nag-level up ulit ng pangarap. Magdadagdag lang. Wala nang masama. Yung 4,000 ilang hektarya yun? 1,000? Nasa kulang-kulang 5 hektarya na. 5 hektarya. Ay kasi sabi namin, medyo okay na. Hindi man okay. Parang kapag may 10 hektarya ka na, nasa'yo. Ibig sabihin medyo ano na, di ba? Nakakaluwag-luwag. Hindi na, ano yan, hindi na small small farmer. Medyo malaki-laki na. Oo, yun yung goal namin, 10 hectares. Hindi siya titigil hanggat di kami nagkaka 10 hectares mga kabady. Di ba de? Magdadagdag naman kami ng tao. Ano si Noah. Ewan ko lang si Marcos. Si Marcos kasi pang pang managerial. Si Noah kaya eh. Nagyayapak eh.
update na lang kami sa inyo mga kabady. At ayun, naliwanagan naman sila madam na ganun pala dapat kasi daw nung pagkatanim nila parang ilang beses lang daw nilang pinatabahan yun mga kabady. Tapos 8 lang no. Tapos delay talaga, delay sila sa pag-aalaga. Delay sa pataba, delay sa tubig, delay din sa tao. Kaya Na-delay din yung kalamansi. na-delay din yung kalamansi. Kaya kita nyo mga kabady, 2 taon ba? Oo. Isa't kalahati. Isa't kalahati. Yung iba isa't kalahati, yung iba 2 taon. Yung nasa may baba, yun ang 2 taon. Yung nasa taas, isa't kalahating taon mga kabady. Kita nyo, isa't kalahating taon. Pero kung titingnan nyo mga kabady, parang bagong tanim lang. Bagong tanim. Alangan ni Maki may ano eh. Ay, bag, seedling bag. Oo, kala ko may seedling bag kaya ayaw lumaki. Yun pala. Wala namang seedling bag mga kabady. Delay lang talaga. Pero Ano buti no, ganun ang nangyari. Hindi naman namatay no. Meron kasi Amin naman. nagtatanim, sinasama pati yung plastic. Yung kina Tita Tay, di ba? Oo, kagaya ng kina Tita Tay na Nagtaka si Tita Tay, ba't di lumalaki yung sa pinatanim daw ni Tita Tay. Ay, nakasama yung plastic. Ayun. Kaya pag magtatanim kayo mga buddy, sigurado nyo tanggalin nyo po yung seedling bag. Huwag nyo po isasama sa hukay. So, ayan rin ang oras biyahe natin. Ay, grabe. 4 na oras to. 125 kilometers. Eh, binyahe pa natin kanina. Almost 130 kilometers. Magkape tayo di. Kaso hindi dito. May 2 tayo kape ah. Maasid nga yan. May 2 tayo tinapay. Andun sa likod. So yan mga buddy, isa pang napansin natin doon ay maraming kalamanda rin or yung rootstock niya mga buddy na napaganda na nila, which is dapat hindi. Naiiwan ng gusto yung kalamansi. Yung iba wala nang kalamansi. Tapang nung amoy mga kabady. Na ano mo rin na identify Ang mo. alam ko kasi, yung sa atin kasi nakikita ko mataas eh. 'Di ba? Nakikita ko rin sa pag nag-e-edit ako, tinatanggal mo siya. May mga ano kasi na bagong sumusulpot na lang. Kumbaga natanggal na siya dati, nagtumubo na ng panibago. Pero ang ano ang tapang nung amoy. Konting pindot lang eh. Kumbaga parang sa kambing amoy ano siya, amoy potro no. Tapos Lalaki. yung normal na ano, Neutral lang. No? neutral lang. Siya hindi matapang ang amoy. So ayun, ang payapa dito. Kung nakikita yung gilid ni Mas mga. buti din hindi naninilaw yung dahon. Oo. Pero grabe yung ang moody nung panahon. Maaraw, maambon. Umambon, tapos ma-cloudy. Kagaya niya no, maklawdi na naman no.